Sang-ayon sa'yo, kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong bawiin. Ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong bawiin. Ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong bawiin. Ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Nasa ikalimang linggo na po tayo sa 40 araw na paghahanda. At patuloy tayong inaanyayahan na sumama sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap, at pagkamatay sa krus sa iisang dahilan upang tayo ay makinabang sa muling pagkabuhay. Ang buhay natin bilang Kristiyano, ang buhay natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus sa binyag na ating tinanggap nung tayo ay binyagan. Kasama po ng ating mga daladalang intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, espesyal nating ipagdadasal ang lahat ng mga pilgrims and devotees na naririto ngayon, kasama na rin yung regular churchgoers na sumisimba sa atin araw-araw, kasama na ang Sabado at Linggo or during weekends. Ganon din po ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong umagang ito at lahat ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Sila pong lahat ay ating inaalaala sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Kasama rin po yung mga nagpa-intensyon sa ating banal na misa at yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong aminin ang ating mga kasalanan sa Diyos na nagpalayo sa atin sa Kanya at nagpawala sa atin ng pananampalataya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin siya, upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako, ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinadaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon, nagagawa ako ng bagong pakipagtipan sa Israel ng Huda, at ito'y gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Nang ilabas ko ito sa Ehipto, bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, akin tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba.
Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Ang sinumang naglilingkod upang sa akin sumunod ay tunay na itatambok sa kaligayahang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Ang sinumang naglilingkod upang sa akin sumunod ay tunay na itatambok sa kaligayahang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bago po ang aking pagbabahagi, nais ko muna pong i-welcome kayong lahat na naririto ngayon, lalo na po yung mga nagbibisita iglesia. Meron po tayong mga kasama na naririto ngayon dahil bahagi ng kanilang sakripisyo ngayong Holy Week na ito. Lalo na po yung grupo ng aking kumpare at mga kaibigan, paring Albert and Emma Perculesa. Yun pong grupo ng BCBP Batangas Chapter, Batangas City Chapter. Welcome po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nagbibisita iglesia at pilgrims and devotees ngayong umagang ito. Kung inyo pong mapapansin, bagong-bago na po ang ating LED. Ano po? Yan po ay bunga ng inyong pagtulong palagi sa pambansang dambana. Kaya salamat, maraming salamat. Hindi po kami titigil o hindi kami magsasawang pasalamatan kayo dahil sa inyong pagtulong, sa inyong contribution, sa inyong donation sa pambansang dambana. At katulad niyan, ang bunga niyan, ang isa sa bunga niyan ay na ipapaayos natin ang ating LED. Yun pong LED luma ay atin ang pinalitan sapagkat nagkukulay pink na po. At ang maintenance ay mahal pa kung tutuusin sa kumpuni ng bago pag pinagsama-sama. Kaya palakpakan niyo po ang inyong sarili. Marami pong salamat. Ang susunod po nating isasaayos ay ang inyong mga upuan. On the way na po, atin lang pong tinatansya ang ating nakalap na salapi at sa loob ng ilang mga panahon, sana'y huwag nang magtagal ng buwan, ay atin ang sisikaping, mapalitan ang inyong upuan para mas kayo naman ay maging hindi naman komportable kasi baka kayo matulog lamang. At hindi sumamba o hindi sumimba. Yun din po ay sa tulong ninyo. Marami pong nagbibigay at maraming salamat sa ating mga donors para po sa silya. Silya nito. Yun pong silyang ng ating simbahan ay naayos na natin at yun ay sa pamamagitan din ng inyong kontribusyon. Ito pong Divine Sanctuary for Pilgrims. Ito po ay hindi talaga simbahan. Ito po ay ginagawa lang nating bahay dalanginan or ginagawa nating venue for religious services kapag ka linggo dahil hindi natin kayang i-accommodate doon sa tunay na simbahan, doon po sa main church. Kaya, pagtutulong-tulungan po muli natin yan at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami sa inyong walang sawang pagtulong sa pambansang dambana. Kasama na po nating binabalangkas at huwag kayong mag-alala sa mga susunod na panahon, atin na pong isasaayos ang ating CR. Alam ko pong marami na rin ang humihiling sa inyo at nagsasabing, Father, ay palitan na naman natin ang ating CR at luma na. At iba na rin ang amoy. Dahil sa dami naman nga ng gumagamit. At hayaan nyo po sa mga susunod na panahon, ngayong taon na ito, kasama po yan sa ating priority projects. Nakipag-ugnayan na po tayo sa ating partner para po maisaayos natin yan. At ang kanila pong suhestyon ay ilang location dito po sa loob ng 14 na ektarya na pag-aari na ng pambansang dambana. Ilagay ang mga comfort rooms para anytime kung saan man kayong nandoong lugar ay maging komportable kayo dito sa pagpunta ninyo sa pambansang dambana. At ilan pang mga paglilinis or renovations na ating gagawin
bilang pagsasaayos pa rin ng pambansang Dabana. Yan po ay dahil sa inyong tulong. Kaya muli po, marami pong salamat. Kung hindi po man 100%, kasi ang iba naman ay wala sa loob o nakikigaya lamang o di kaya ay may ibang motibasyon. Narito tayo kung hindi man lahat, kaya sabi ko hindi man 100%, dahil may daladala tayong kahilingan o intensyon sa pagdiriwang na ito ng banal na misa. Tama? Parang hindi. At iba-iba ang ating daladalang intensyon. Siguro ang ilan sa inyo ay humihiling na pagbigyan na ng Diyos na makapasa sa board exam pagkatapos bumagsak ng ilang beses. Ang iba naman ay humihiling na gumaling na sa kanilang sakit o karamdaman. Sino sa inyo ang humihiling na magkabati na ng kanilang kaaway? O magkaroon ng lakas ng loob na makapagbagong buhay mula sa adiksyong matagal nang nagpapahirap sa inyong buhay? Ang iba siguro ay humihiling na magkaroon na ng kapareha, magkaroon na ng anak, magkaroon na ng stable job, magkaroon na ng pera, at iba pa. At natural sa ating lahat yan. Ang humiling sa Diyos. Pwede rin ang iba, ang hinihiling ay kapayapaan ng kalooban o kapayapaan ng isip. At iba pang mga kahilingang kayo lang ang nakakaalam dahil sa inyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Kung kayo ay may hiling o laging may hiling sa Diyos, huwag kayong mag-alala. Yan ay narinig din natin na nangyayari o nangyari sa banal na kasulatan. Ngayong umagang ito, may narinig tayong hiling ng mga Griyegong lumapit kay Felipe at Andres. At ano ang kanilang hiling? Ang makita ang ating Panginoong Hesus. Sabi nila kay Felipe, Ginoo, ibig po naming makita si Hesus. Ano ang ginawa ni Felipe? Lumapit kay Andres at ipinaalam ang kahilingang ito ng mga Griyego at silang dalawa ay lumapit kay Jesus upang ipaalam ang kahilingan ng mga Griyego o mga banyagang ito. Pero sa halip na tahasang sagutin ng Panginoon ang kanilang kahilingan, halimbawa'y, sige, pagbibigyan ko kayo. O sorry, marami akong ginagawa at sa ibang pagkakataon na lamang, kakaiba ang naging sagot ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Juan. At yan ay narinig natin. Ang sabi niya, ang sagot niya, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Parang walang connect. Parang hindi tinugon ang kahilingan ng ilang mga Griyegong lumapit kay Felipe at Andres. At sa inyong palagay, ano kaya ang naging reaksyon ng mga Griyegong ito? Pwedeng or posibleng ganito ang reaksyon nila. Una, para doon sa mga Griyegong sumasakay lamang sa kasikatan ni Jesus, na gusto lamang, kumbaga sa panahon ngayon, gusto lang makapagpa-picture, gaya-gaya,
siguro sila ay nadismaya. Dahil hindi sila napagbigyan. Kasi nga, ang gusto lamang ay maipagmalaki na, ang taong yan, napalapit ako dyan. Nakasama ko yan. At pag uwi sa kanilang bansa, ikukwento doon sa kanyang mga kaibigan. Di ba? Jesus' answer was certainly a disappointment for them. Pero para sa mga nagnanais, palalimin ang kanilang pagkakilala kay Jesus, hindi lamang bilang isang sikat na personalidad, kundi bilang naghahanap ng karunungan at tunay na kasiyahan at tamang pamumuhay, ang kanyang sagot sa kanilang hiling ay isang pagkakataon upang pagdasalan at pagnilayan dahil ang salita niya, ang tugon niya, para sa kanila ay isang gabay tungo sa ganap at masayang pamumuhay. Mga kapatid, ang ikalawang dahilan, ang siya ring hamon sa ating lahat ngayong panahon na ito upang maging makabuluhan ang ating paghahanda sa pagsama sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Kaya kung tayo ay hinahanap si Jesus sa banal na misa at ang ating paghahanap ay bunga lamang ng gaya-gaya at ang ating paghahanap ay hindi authentic ang ating motibasyon, ang bawat bahagi ng banal na misa kung saan matatagpuan natin ang ating Panginoong Hesus ay boring, ay nakakainip, ay walang halaga. Dahil hindi pure and authentic ang ating motivation. Kahit mismo yung pagpunta rito ating kaiinipan, kahit mismo yung pag-upo ninyo diyan, ay walang kwenta o mawawala ng kwenta dahil sa kakulangan ng tamang disposisyon hinggil sa paghahanap kay Jesus. Katulad nung posibleng ilang mga Griyegong ang nais lamang ay makita ang ating Panginoong Hesus, period. Huwag nating tingnan ang mga bagay na tugon sa ating kahilingan na hindi ayon sa ating kagustuhan bilang kabiguan, bilang problema at bilang pasakit sa buhay na kumikitil sa ating paglago bilang tao at pagpahanap ng tunay na kaligayahan sa buhay. Dahil ang mga taong ang hanap lamang ay ang makamundong bagay, ang may disposisyong ganyan. Sa katunayan, ayon sa turo ng ating Panginoong Hesus, ang krus, ang paghihirap sa buhay, ang mga pasaanin sa buhay, if embraced willingly and accepted wholeheartedly, ay siyang daan patungo sa tunay na kasiyahan at kaligayahan. Mahirap unawain, hindi po ba? Ang hirap maintindihan. Easier said than done. Pero kung tayo ay nilalawakan ng pangunawa, sasamahan pa natin ang pananampalataya, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kabuluhan. Kung kaya nga't ang paglapit natin sa banal na misa bilang naghahanap sa ating Panginoong Hesus ay magkakaroon ng tunay na meaning at hindi siya parang isang aktibidad lamang. Nagtatampo na ba kayo sa Diyos dahil iba ang sagot sa inyong mga hiling? Nawawala na ba kayo ng gana at gusto na ring lumayo sa Diyos dahil krus o pasaanin ang kanyang tugon sa inyong pakiusap?
bago kayo lumayo at magtampo at madismaya sa kanyang tugon. Katulad ng posibleng tugon ng ilang mga Griego na lumapit sa kanya. Bakit hindi natin i-reconsider at tularan ang Panginoong Hesus sa kanyang naging hamon sa buhay? Noong siya ay pumunta sa Jerusalem para tupdin ang kanyang misyon, ano ang kanyang naging disposisyon sa bagay na ito? He embraced his suffering. He accepted his fate and mission. He surrendered everything to the Lord. Mga kapatid, ngayong umaga, sa halip na tayo ay magtanong kung bakit hindi pa hinihiling ng Diyos o hindi pa tinutugon ng Diyos ang ating mga hiling. Sa halip na tayo magduda sa kapangyarihan ng Diyos, bakit hindi natin i-reconsider ang ating disposisyon? Matuto sana tayong magpaubaya sa kalooban ng Diyos at kung saan tayo dalhin ng ating paniniwala. Yakapin ang kaakibat na pananagutang dala nito. Like Jesus, let us learn to embrace our suffering. Let us learn to embrace and accept our fate. And let us surrender everything. Kung magiging ganito ang ating pananaw, ang mga pasaanin natin sa buhay, ang mga krus na dinadala natin ay mag-iiba ng kabuluhan o ng meaning. Ang mga ito'y magiging daan para tayo'y makinabang sa kanyang muling pagkabuhay. At yan po ang paanyaya ngayon sa ating linggong ito. Sa susunod na linggo, papasok na tayo sa banal na sanlinggo. Nawa, maging matyaga pa tayo para samahan ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, para muli tayong makinabang sa kanyang pagkabuhay. Like Jesus, let us learn to embrace our crosses. Let us learn to accept our own mission. And let us surrender everything to the Lord. Kasi yan ang tunay na daan patungo sa masaya at ganap na buhay. Tayo pong lahat ay magsitayo, sumasampalataya ako Sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang makapangyarihan nating Ama, upang mula sa kanyang luklukan ay pakinggan niya ang ating pagsamo habang minamasdan ang pagpapakasakit ng kanyang sambayanan. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kawan mo kami't dinggin. Para sa simbahang katolika, upang ang kaluwalhatian ng krus ni Kristo ay magdulot nawa ng lakas at magpadalisay sa puso ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at mga namumuno rito,
upang ang kasunduan na binigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay tanggapin nawa nila sa pamamagitan ng pagpapairal sa sanlibutan ng batas ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Para sa mga taong kapuspalad, upang ang krus ni Kristo ay tanggapin nila at magbigay sa kanila ng lakas ng maging magaang dalhin ang kanilang mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Para sa ating mga naririto at sa ating mga pamilya, upang ang pagtupad sa kasunduan ng Diyos at ng tao ay maging daan nawa ng pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Amang maawain, pagindapatin mo nawa kaming tumugon sa bagong kasunduan. Makamit nawa namin ang ibubungang kaligtasan at inaasam na biyaya sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak kong magkatangking inibig. Sa'yo aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano, ay iyong gawing dalisay pakundangan sa ipagdiriwang na paghahaing ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y di na ay iba sa amin, kaya't siya'y
nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiba sa iyo kaya taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa langit. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na matay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mawalay sa Ama, ginagawa namin ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at inyam mo kami sa lahat ng masama. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
kordero ng Diyos. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make us true servants to all those in need, filled with compassion in thought, word, and deed, loving our neighbor, whatever the cause, feeding the hungry and finding all lost. Christ, make us prophets to cry out the way, telling the nations of mercy's new day. Let us break barriers of hatred and scorn, speaking of hope to all people forlorn. God, make us healers of body and mind. Give us your part to bring sight to the blind, love to the loveless, and gladness for pain. Feeling all hearts beat the joy of your name.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa paligid naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Sa Panginoon ang sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukas sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay iyong at kaligtas sa sino pa mang ang aking katatakutan. Ang Panginoon ang ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisinagan? Sa Panginoon ng sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muli mauuhaw pagkat ito ay bubukas sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay ang aking hinihiling. Isa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya
Ang lahat po'y magstayo. Para po sa hindi pa nakapagkomunyon, wag po kayong mag-alala, mag-antay lang po kayo dyan. Dadalhan po kayo ng ating mga lay ministers. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magdamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipentulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.